Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! O yan ha, ang pangunahing isyu ng bayan natin ngayon na ating titiradurin ay walang iba kundi itong 4 na senador na wala na kung ibang pwedeng may tawag na mas disente sa kanila ay pwede natin sabihin, Diyos ko Lord, patawarin mo't hindi nila alam ang ginagawa nila. Sila po ay pwede kong tawagin mga bobo na senador. Senator Risa Hontiveros, si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, at si Senator Tito Soto. O, pasensya na. Yan lang ang aking masasabi sa inyo. Wala na akong ibang may tatawag na mas disente pa ng kaalaman. Ang problema kasi sa inyo, ang namayani po sa inyo ay ambisyon. Yung ambisyon na makukuha na ng mga grupo ng mga dilaw ang pagka-presidente sa Pilipinas. Yung ambisyon na binibigyan nyo ng kulay na pinapaalam nyo sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino na wala ng ibang magaling na lalaki kundi kayo lang. Yung ambisyon na walang misyon. Yan po ang inyo na ginagawa. Bakit? Ano bang ginawa ng mga ito? Arnold August? Sabi niya, ikaw naman bubo, nadismar ka sa kabubuhan mo. Sabi mo lang, hindi mo naman alam kung bakit ako nadismar. Kagaya lang to, si Risa, isama mo niyan kay Arnold August. Arnold August, maririnig ng mga kaibigan mo. Kasing bubo mo lang si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Tito Soto. Bakit bobo? Ito, ipaliwanag ko. Pero bago ko ipaliwanag, ipapakita ko muna yung balita na kung saan ko anong kanilang ginawa. Akalain mo ba naman ang paggawa-gawa ng resolution na kung saan gusto nila ituloy ang pagtatrial ng impeachment ni Sara? Tama ba yun? Alam mo, hindi na question yan kung moral yun o hindi. Ang question yan, tama ba yun sa batas? Napakadali intindihin. Pero bakit pa gumagawa? Ibig sabihin nun, pag makakita ako ng kopya, maghanap ako ng kopya, babasa natin. Maghanap pa ng kopya baka meron. Copy of the resolution of Kiko, Bam, Risa, Soto, calling for the holding of the impeachment trial of Sara. Grabe. May mga abogado naman kayo. Sa ngayon, sino bang pumirma? 4 pa rin, hindi nadagdagan. Ibig sabihin yung ibang mga senador ayaw pumirma. Para matuloy ito, dapat 13 senators ang minimum na pwede pumirma. Ang problema hanggang ngayon ay 4 pa rin: Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Tito Soto. Sinasabihin, still under review and has not been formally filed. Pag ipapile ninyo yan, pagtawanan lang kayo. Lumalabas na mga bubo talaga kayo. Ganun na ho kasimple. Hindi ayaw pa nyo tanggapin. Utos sa Supreme Court lumalabas tuloy ng agenda ninyo pagka-presidente ang hinahabol ninyo. Alam ninyo na matibay na kalaban si Sara Duterte, kaya gano'n ang ginagawa ninyo. Aminin nyo, hindi. Ambisyon ang nagtulak sa inyo. Ambisyon na walang misyon ang nagtutulak sa inyo para maggawa-gawa ng resolution. At gusto nyo ipipilitin sa bunganga ng kapwa nyo mga senador na ayaw pumirma na pipilitin ninyo na itutuloy ang trial ng impeachment. Hindi nga kayo nakapag-isip kung magkano ang gagastusin ng pamahalaan natin sa impeachment na yan.
Ano bang habol ninyo? Yung 2 milyon na allowance kada senador? Oh, sabi ni Jose Nelson Morales, ano nangyari sa Katoto? Akala ko ba para kayo? Hindi tama yun ang iniisip mo, Jose Nelson Morales. Mali yun! Makabubo ba kayo? Bakit nyo kontrahin ni Supreme Court? Bahala kayo kung saan kayo. Kung hindi ka maniwala sa akin, ang sinasabi ang tama. Oh, yan, basahin ninyo ang desisyon ng Supreme Court. Hindi nyo pwede kontrahin ang desisyon ng Supreme Court. Kaya kontrahin ninyo, ibig sabihin wala nang maniwala sa Supreme Court. Magwasak-wasak na bansa natin. Ayan, nabasa ba ninyo Supreme Court? Ayan. Basahin natin ang Supreme Court. Accordingly, decision ng Supreme Court, the petitions in GR numbers 278-353, 278-359 are partially granted. The 3 impeachment complaints filed under Article 11, Section 3, Paragraph 2, and placed in the order business of the House of Representatives remained unacted upon and archived by the 19th Congress prior to its adjournment. They were effectively dismissed. The subsequent filing of the articles of impeachment under Article 11, Section 3, Paragraph 4 against Vice President Sara Z. Duterte and its transmittal by the House of Representatives to the Senate of the 19th Congress is considered to be a separate and distinct mode of initiating the impeachment process. The articles of impeachment are declared barred by Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Likewise, they are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. Consequently, the Senate did not acquire jurisdiction so to constitute itself into an impeachment court. Naintindihan ba ninyo itong simpleng salita? Sar, Akad, Risa, Kiko, Bam, Tito Soto? Hindi na nyo kailangan maging abogado para maintindihan nyo yan. Tapos sinabi ito kasunod ng paragraph, the decision is immediately executory. Period. It shall be deemed served on petitioners and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of their digital copy in accordance with AM number 25, the 05, the 16, the EC, or the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. Considering Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, no impeachment proceedings may be commenced at the House of Representatives during its 20th Congress against Vice President Sara C. Duterte earlier than February 6, 2026. At bakit ko nasabi? Yan Ngayon, sasabihin na, wala namang TRO. Yan po ang mga salita na bubong abogado. Pag sinabi nyo walang TRO, pwede kayo tumuloy. Nabasa nyo ba ang salitang, this decision is immediately executory? Pag sinabi executory, sobra pa sa TRO yan na binabawalan kayo na mag-impeach. Ang TRO ay temporary lang yan, restraining order. Ang immediately executory, sa Tagalog pa, kagad-agad ipatupad. Ano ba yan? Bobo ba kayo? Kaya, hindi kayo nakakakuha ng tudong suporta Lahat ng kabubuhan, mga ambisyon ninyo na walang misyon, yan ang pinapaibabaw ninyo. Ayaw niyong aminin, gusto na makuha pagka-presidente sa 2028.
Mga, hindi nga ninyo matupag mga pagnanakaw ni Romualdez. Oh. Mga pagnanakaw, kung may parang may ninakaw naman si Chis Escudero. Mga pagnanakaw sa pork barrel, pagnanakaw sa flood control, hindi nga nyo natupag. Pagkatapos, style pa ni Risa Hontiveros, nung una, natutuwa ako sa kanya. Ang dami niyang testigo eh. Yung pala testigo niya, tinuturuan. Ang totoong testigo sa Senado, yung hindi tinuturuan, lalabas at lalabas sa bunganga ang katotohanan. Tinuturuan mo pa si alias Rene. Halatang halata ka. Grabe. Napakasimpleng intindi ito. Hindi mo na kailangan maging abogado. Sobra pa sa TRO ang utos ng Supreme Court na immediately executory. Sa Tagalog pa, agad-agad ipatupad. Sobra pa to sa forthwith. Ano ba kayo? Nagpapakabubo kayo? Kakahiya kayo. Pinapakita nyo ang kabubuhan nyo, dapat hindi na kayo binoto. Wala kayong statesmanship. Ay, ganito po ang pangako ko sa inyo bayan. Itong apat na to, pag sinampa nila ito sa Senado, magsasampa ako ng contempt laban sa kanila. Ibalik nyo muna mga ninakaw ninyo, ha? Ay, naku, dapat ang pagnanakaw, pinakamalaking problema ng bayan. Yan ang una nyong asikasuhin. Paano na mapapasagot si Romualdez? Ipinagpipilitan nyo yung impeachment na produkto yan ng 150 million na binigay kada congressman. At kung 250 na congressman, tumatabo sila ng 32 billion mahigit, pumapayag kayo? Pinaglalaban nyo? Moral ba yun? Napakalaking immoralidad ang ginagawa nila. Nakakahiya kayo. Pinaglalaban ninyo ang produkto ng mga suhulan, bribery. Kalain mo kada isang congressman na pumirma, binigyan ng 150 million? Pinaglalaban nyo? Ganun ba kayo? Kamoral? Accountability ni Sara lang hinanap nyo? Yung accountability ng iba, hindi na hinanap? Ay, nako. If that is so, sige, inaantay ko yan. Isampa nyo yan kasi ipapailan ko kayo ng petition for contempt, indirect contempt, doon sa Supreme Court. Sige lang, hanggang dyan lang muna. Shout out na lang ako. Naintindihan mo na, Arnold Ogues, kung bakit mali ka? Ben Reclamador, Jose Nelson Morales, naintindihan mo ba na bakit mali ka? Ang problema sa inyo, maniwala kayo sa mga kamalian. Mali yan, mali sa batas. Armando Dongo, sa pula, sa puti, ay, nagtanong ka pa kung saan ang batas, sundin natin ang utos sa Supreme Court. Ganun lang kasimple. Ben Reclamador, sino ang nagpa-contempt sa senador? Ako magpapa-contempt sa kanila. Sampang ko sa Supreme Court. Michelle Rancel, si Mirigis Piatos. Ang Mirigis Piatos na sinasabi mo, hindi pa yan pruwiba na nagnakaw si Sara. Kabubo, Michelle Rancel. Bakit po? Bakit hindi? Kasi secret fund yun, confidential fund. Pwedeng nangyari na ninakaw ni Sara, pero pwede rin nangyari na hindi niya ninakaw. At hindi ebidensya ang Mirigis Piatos na resibo na ninakaw niya. Bakit? Ang bubo po siguro eh. Kung alam mo lang na pag confidential fund, hindi dapat pinapangalanan, hindi dapat binibisto ang pinapuntahan ng pera. Para maintindihan mo,
Paano? Bigyan lang ng binigay sa tao na hindi alam kung sino man siya ang hindi bababa sa 20 million para lang malaman kung saan si Marwan na Baber at nagresulta ito sa pagkamatay ng 44 na staff sa Maba sa Pano. Naintindihan na niyo anong ibig sabihin ng confidential fund? Buknoy TV, anong i-contempt? Hindi yan pwedeng, ikaw pa isang bobo naman ito, Buknoy TV. Ipakontempt ko sila sa Supreme Court. Jenaline Isaac, di sila titigil. Di talaga sila titigil hanggat hindi nila ma-impeach si Sara. Yun lang naman ang pangarap na sa buhay, ma-impeach si Sara. Wala na kayong ibang pangarap. Ang dami problema ng bayan. Bakit nyo unahin yan? Misya Silagan, tama ka. Marami tayo. Dennis Causing, kapatid. Bergie Pequero, marami pang bubo katuto. Ben Reclamador, anong batas ang pinagbabatayan ng isi? Wag dapat na Supreme Court yan, pinakamatalino yan, Ben Reclamador. Hindi mo masasabi na kabubuhan yung ginagawa sa Supreme Court. Ikaw ang bobo pag hindi ka maniwala. Boy Tikling, kada, busto to, birahigit sila. Tiradoron kay kamo. Misya Silagan. To paghubas sa kamay si Marcos sa Sara, sana walang command. Anong command and responsibility? Command responsibility, wala nang anpo. Boy Tiking, Mar Manalo, magbago ka na, idol, DDS ka pala. Hindi ako DDS. Maka-subscribe ka kung gusto mo. Ang sa akin, pinaglalaban ko ang tama sa batas. Bubo ka, Mar Manalo. Mag-unsubscribe ka na. Jill Isaac, mga abogado, alam nila yan. Kaso dahil gusto ng mga ma-impeach si BP kahit mali, kinakatwiran nila. Ganon nga mo. Mimi Medina, ano na nga nangyari sa inyo, Toto Causing? Ang nangyari, pinaglalaban ko ang katotohanan. Mimi Medina, bubo ka. Deserve ko tang dapat matalino lang ang dapat ang mga subscriber ko, hindi na yung mga bubo. At Chilis Costas, doon ko sa vlogger na mga may pinapanigan mag-subscribe. Okay, tama ka. Ben Reclamador, mas mabilis siyang executory sa Portweed. Bergie Pequero, Cassandra Daisy, Bad Faith, Felix, Alison, nasa Supreme Court. Yung mga huwes na 13, paano mo sinasabi, Felix, na binayaran ng Supreme Court? Ha? Isa ka pa, kung may pangalan ka pa, ipakontempting kita. Wala kayong ebidensya eh. Huwag kayo magtira-tira na wala kayong ebidensya. Puro kayo mga magkwento kayo, puro marites, pinapaniwalaan yung mga vlogger na marites. Gayle Ramirez, lecturean mo sila, Doktor. Ray Reyes, thank you, Toto. You are one of those we respect as far as legal issues are concerned. We fight for the law. Duralex, Sedlex. Bahala na kung sino paboran ng batas. Jenaline Isaac, Mar Manalo, dali, pindutin mo ng unsubscribe. Ben Reclamador, nasa Blue Ribbon na si Marcolita. Tingnan natin ngayon ang lahat ng tama ipaglalaban. Sisigaw ako lagi para sa batas. Tomas Isplana, gandang tanghali at Toto, dasal ko na may masampulan na makulong para hindi na pamarisan. Boyet Tekling, Jenaline Isaac, si Risa gusto lang magpresidente. Tama! Yan, maghapon siya maging presidente. Cassandra Daisy, Cassandra, kampihan mo ako. Ray Reyes, napakadiri nitong senador ng mga ito. Raymond Lagidaw, boss, baka kasuhan ka ni Risa. Bahala siya kung kumaso siya. Kasuhan niya ko rito sa Amerika. Gayle Ramirez, sige, Doc Todo, sampahan na sila ng contempt. Kim Boylan, sige, Doc, sampahan mo sila ng contempt. Thomas Esplana, sa totoo lang, Atty. Toto, laking pagsisiko na binutos ko itong mga dilawan.
Boy Teking, kaya ang mga politiko ang yumaman sa bansa natin, puro panluloko lang ginagawa nila, naniwala naman kayo sa kanila. Mel, Eddie de la Cruz, tama po kayo, attorney. Wala kayong kinikilingan. 8 queens, nanalo sa kaso ang BP tapos di applicable sa kanya. Cassandra Daisy, bantayan yung mga pinklawan. Yuri de los Santos, anong issue naman ang mali sa mga congressmen? Hindi mo pa alam na binigyan sila ng 150 million kada pirma? Issue ba yan? Hindi na issue yan. Dapat tinanggal na ba yan? Yan nung hindi pwede justification, ay di, gusto ba lang pala nakawin ng pera ng bayan, ha? Yuri de los Santos. Anong klaseng may utak ka? Nelson Digdigan, the decision of Supreme Court is based and in accordance with law. Let us respect the decision. Alam mo, yung mga nagdesisyon yan, nag-aral ng matindi, naging doctor of laws yan, yung mga Supreme Court justices, tapos kayo, tambay lang, tapos sasabihin nyo, nagsenador lang kayo, akala nyo, tama kayo, kukontrahin nyo decision sa Supreme Court. Efren Anino Guhilde, Ben Reclamador, yung bintang mo, Engineer Toto, kay Romualdez, hindi yan bintang, totoo yan. Totoo yan, 777. 7 million sa kung magsumama ka, AKAP, 7 million sa AX, 7 million sa MAIP. O di kayo tupad. Amara Suting, Cassandra Daisy, lahat na may confidential funds, may mirig respetos. Kahit tingnan mo mga resibo ni Bongbong Marcos sa kanyang mga confidential fund, wala ka makikita ang tamang pangalan dyan. Invento lahat. David Ramirez, Attorney Cousin is very correct. Thank you, David. Bergio Pequera, kaya nga, tinawag na confidential fund kasi confidence. Roland Cotomara, tama ka sir, todo, sarili ng mga senador na ito ang iniisip nila. Boy Teking, kulang yan sa tirador, bubos. Titiraduin ko sila lagi. Sa si Cassandra Daisy, Supreme Court is Supreme Court. Jopo Gasol, salute sir Toto. Rodi Rabi, Pastor, good afternoon. Thomas Esplana, Attorney Toto, banawagan ka lang ng nagkakaisa, baka sasama ako. Ay, bahala ka na kung sasama ka sa akin o hindi. Ayoko na sa kalsada. Dito lang tayo sa vlogging, Tomas. Lalabas pa ako sa kalsada, baka tiradurin din ako dyan eh. Jason Juhlaile, totoo ka talaga, idol. Isang tao lang ang pananagutan ng mga parang gamit magpatalsik. Si Sarah, Raul Salazar, tama yan, Dr. Bibis, Sarah All, 2028. Rodi Rabi, good afternoon. Ray Reyes, Toto, yes, please file contempt of court against these pseudo senators if they file the resolution. Jason Julaili, baga lagig dawong mga tawhanan ni. Sama ni mga tawhanan ni mga tao pa ba ni? O unggoy. Cassandra Daisy, pabor ang batas kay BP Sara. Willie, contempt na. Jopao Gasol, tama. Yan sir Toto, saludo sa'yo. Cloud9, go, Toto. Jason Julaili, bisag naan na Supreme Court decision, di gihapon nila tahuron. Raymond Lagidaw, boss, mas marami kaming DDS. Huwag ka magpadala ng 70% DDS sa Pilipinas. Bibi, maraming bobo. Rodi Rabi Pastor, Agustin Sumoroy, contempt yung mga justices, ipa-impeach. Ay, pa-impeach mo. Tama po, Agustin, ang mga justices sa kanilang pagdesisyon. Ang mali, yung mga pinaniwalaan mo ng mga bugos. Mga budol yun. Gregorio Babaran, dumarami na ang mga bullies ngayon. O, sino magbully? Ako? Kailangan ibubuli natin mga bubo para matanggal, mabawasan. Tiradurin natin. Edtan, pwede kagid ibato kay Gadon. Wala si Gadon sa akin. Ang kanyang style, walang kasamang katilinuhan. Panay bukan lang, panay bibig. Simple lang, 1 year ban, hindi na maintindihan. O nga, 1 year ban lang, hindi pa maintindihan. Si Raul Salazar, pag di nyo sinunod sa Supreme Court, meron kayong constitutional crisis. Tama po. Thomas Plana, Attorney Toto, sa ngayon, mas gusto ko na lang tawagin ako, DDS. Tawagin mo lang ako DDS, di naman ako magnanakaw. Ganun lang ako kasimple. Okay?
Magandang hapon po.